Target pang palawakin ng mga mambabata sa Kamara ang pagmamodernisa ng micro, small and medium enterprises. Samantala, layon din maglunsad ng isang financing program para sa mga maliliit na negosyo. Ang detalye ihahatid ni Kate Renya. Pangunahing tinalakay ng Committee on Micro, Small and Medium Enterprise Development ang pag-amyenda sa Magna Carta para sa MSMEs. Katunayan, isa ito sa mga LEDAC priority measures sa 20th Congress. Plano ng komite na i-adopt ang bersyong naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa noong 19th Congress. Sa ilalim ng mga panukalang ito, layo nitong ipromote ang entrepreneurship sa pamamagitan ng mas malakas na suporta sa mga maliliit na negosyo at pagdagdag sa kanilang mga natatanggap na benepisyo. Sakaling maipasa ang panukala bilang batas, maaari nang magkaroon ng discounts sa shipping at mailing ang mga MSME entrepreneurs at maisulong ang pagtatatag ng MSME Council. Isinusulong din ang paglulunsad ng isang financing program sa ilalim ng P3 program ng Small Business Corporation na target maghatid ng accessible lending para sa mga MSMEs. Sinuportahan ito ng Small Business Corporation at kinilala ang kahalagahan ng panukala para mas mapalakas ang maliliit na negosyo. Nagpasalamat din ang ahensya sa pondong ibinigay para sa P3 program. From 2017 up to this year, 2025, what was provided as a program funds under the P3 program is around probably 9.5 billion. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy po na pagbigay ng pondo under po sa ating budget at kayo po ay makakaasa na patuloy pong aalagaan ng SB Corp, ng DTI, ito pong pondo na binibigay po para sa ating mga MSMEs. Ikinalugod naman ng mga mambabatas kabilang si Abamin Parteles, Representative Maximo Rodriguez Jr. sa magandang resulta ng pag-utilize ng P3 program. That's a good sign, Chairman, for a 90+% repayment scheme. And I really think I congratulate SB, Small Business Corporation, for that. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.